Good morning, naka-live na po tayo. Good morning. Pasensya na po sa nagkaroon po tayo ng technical problem. But the problem is just a problem. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning po sa lahat ng nanonood ng live. May nanonood po sa atin sa Japan and Singapore. Kumusta po si Sister Josie? Okay, so our topic for today is about Christmas. What is it all about? And our subtopic is the central message of Christmas and its significance. Ay po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you. We honor you. Lord, we acknowledge the presence of the Holy Spirit. Dakilang Diyos, Ikaw po ang mapapurihan sa umagang ito. Ikaw ang mahayag, ang iyong pangalan lamang ang siyang matanyag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Banal na Espiritu ng Diyos. Samahan niyo po ako ni kaunting karangalan ay hindi po maagaw ng iyong lingkod, Panginoon. Salamat po, Diyos. We give you all the honor, the glory, and praise and thanksgiving. In Jesus' name, everybody says, Amen. Okay, I repeat my introduction. Some churches do not celebrate Christmas because they believe that celebrating Christmas is a cult origin. Or, ito po ay nagsimula sa isang kultong selebrasyon. But other churches like us, the PPHC Church, we celebrate Christmas. Okay. What is Christmas to you? Ano po bang Pasko sa atin? Una, ang isip natin, gifts. Regalo. Gift giving, minsan iniisip din po natin si Santa Claus. Tinamang katabi mo, mukha bang si Santa Claus yan? Business, pag Pasko, di ba? Sa atin kasi, sa Pilipinas, pagpasok pa lang ng bear ay Christmas na yon. So doon na nagsisimula yung mga sales. Okay. So masyado pong materialistic. Masyadong commercialized. O, sa iba naman po, at ito po yung totoong selebrasyon na ito po ay kapanganakan ng ating Panginoon. Okay. Christmas comes from the Greek word Christos. Are you listening? If I am preaching, I am teaching. Because ako po ay isang group. Ako po ay Christian educator. Okay, Greek word Christos. Na ang ibig sabihin, the anointed. Okay. At galing po ito sa Hebrew word na Messiah. The anointed one. Yung pong salitang Mass, galing po ito sa Latin na salita na ite missa est. Ang ibig sabihin po, go, it is the dismissal is made. Or, go, you are sent. Amen. Mass means you are sent. Go, you are sent, which emphasizes the Christian's mission to live, to go out into the world and live the gospel. Ibig sabihin po yung misa, yung Mass sa dulo ng Christ or Christmas, ang ibig sabihin po noon ay dismissal or sending. Sa iba namang translation at habang umuusbong po ang lingwahe, ang misa or M-I-S-S-A, it pertains to Eucharist. Mga Katoliko yata. Naririnig niyo po ito sa Catholic Church. Eucharist means communion. Amen? Okay. What is the brief history
of the origin of Christmas. Ang sabi nyo, celebrating Christmas is not a cult. Do you believe? Naniniwala ba kayo? O hindi kayo naniniwala? O wala kayong pakialam? Okay. Christmas originated from both the pagan and Roman culture. Romans actually celebrated two holidays in the month of December. Number one, are you following me? Para maintindihan po natin, para hindi po tayo tinutuya o iniinsulto sa labas. Oh, bakit kayo nagse-celebrate ng Christmas? Di ba kulto yan? Para hindi po tayo naiinsulto, at least meron po tayong alam. Pero hindi naman po tayo makikipagdebate. Okay, Christmas originated in a pagan and Roman culture. Roman actually celebrated two holidays in the month of December. Are you listening? Okay. Number one, the so-called Saturnalia. Ito po ay sineselebrate ng 2 weeks up to the 24th day of December. 2 weeks po ito sineselebrate during the month of December up to the 24th day. And number 2, on the month of December 25th, pagdating po ng 25th day of December, another celebration is the birth of Mitra. The Mitra, their sun god. By the way, when they celebrate Saturnalia, it is a festival honoring their god of agriculture, Saturn. At ito ay tatapos ng December 24th at number 2, on the 25th of December, they will celebrate the birth of Mitra, their sun god. And this is the most important celebration during December 25. This is the most important celebration of the cult. December 25. During the celebration, the sunlight stands out as their central motif, because this is the birth of the unconquered sun. So, naniniwala na po ba kayo? Okay. So, Pastor, bakit tayo nagse-celebrate? Okay. So, pagan tradition were adopted by Christians. Habang tumatagal po ang panahon, these pagan traditions were adopted by the Christians. Why? Because they saw that there is truth. Mayroong katotohanan sa selebrasyong ito na may ipinanganak na isang sanggol. So, little by little, unti-unti po, this pagan origin has been abolished and changed into a Christian tradition. So nakita po ng mga Kristiyano noong unang panahon na ang tradisyon na ito ng mga pagano ay may katotohanan. At unti-unti ito po ay na-abolish at ito ay pinalitan ng isang Kristiyanong tradisyon. Although the Bible is silent about the exact date or the exact year of the birth of the Savior. Ibig sabihin, sa Biblia, wala po kayong mababasa yung date kung kailan ipinanganak si Jesus. Ang sabi po ng mga Bible scholars,
Imposible po na December 25 because sa Jerusalem or sa Judah, ang December po ay sobrang lamig at makapal ang yelo. Imposible po na yung mga tupa na inaalagaan ng mga pastol ay manginginain doon sa damuhan. Kasi po yun ay malamig. Ang sabi naman ng iba, it might be summer. Kasi yung mga tupa na dinalo ng anghel, yung mga pastol na dinalo ng anghel at ibinalita ang mabuting balita, ay gabi po yun at nandoon po sila sa parang at pinapakain yung kanilang mga tupa. It might be summer. But whatever it may, ang mahalaga po, may isang sanggol na ipinanganak. During the early church, are you still with me? Are you listening, children? Iwasan po natin ang patayo-tayo. Okay, kitang-kita ko po kayo. Christmas was unknown until it was invented in 312 AD. Ito po ay inimbento. Hindi po ng isang disciple, kundi ng isang military leader. Sino nga po umimbento ng December 25 as Christmas Day? In 312 AD, si Emperor Constantine. Amen? In the 4th century, pag sinabi po nating century, siglo, 4 na siglo equivalent to 400 years. Ito po yung first time that the birth of Jesus was attributed to December 25. On December 25th, 336 AD, the church in Rome, ito po yung Catholic Church, began formally celebrating Christmas, and it was during the reign of Emperor Constantine. So nagsimula pong celebrate formally yung Pasko ay during December 25, 336 AD. Ang tagal na po. By Emperor or during the reign of Emperor Constantine. And this celebration was invented. Why? Because the date of Jesus' birth was not indicated or recorded in the Bible. Now, habang tumatagal po yung panahon, some pagan practices were adopted. Habang tumatagal po ang panahon, yung pong mga paganong practice ay inadapt po ng mga Kristiyano. Ano po ang example nito? Caroling. The first caroling, noong unang-unang panahon, listen to me. Kasi ito po'y binasa ko, napakakapal na libro, sino-shorted ko lang. Nakikinig lang po kayo at walang bayad. Okay, some pagan practices were adopted by the Christians. For example, caroling. Di ba pag nangangaroling kayo, diyan na kayo sa pinto, Feliz Navidad, kahit sintonado yan, nagmamadali pa. Bakit kayo nangangaroling? Kasi binibigyan kayo. Pag hindi kayo nabigyan, anong sagot nyo? Thank you. Thank you. Ang babarat ninyo. Thank you. But during the first caroling, kapag sila po'y nangaroling, papasok sila sa bahay nyo, kukunin nila yung kanilang magustuhan sa aya nyo sa gusto. Pero ngayon, hindi nyo pwedeng gawin yun. O, alam nyo na. Another one, gift giving. Kasi nakita po ng mga Kristiyano na ang Diyos nagbigay ng regalo. Walang iba kundi ang ating Panginoon.
And then lighting up the candles. And then the stars. Bakit po may star? Because during the time, the prophetic, messianic prophecy, at sinasabi po sa prophecy na may lilitaw na tala. Isang talang maliwanag kapag ipinanganak na po yung Messiah. Kaya natatanda niyo po yung tatlong Magi's. Hinanap po nila from Mesopotamia to Judea, ang layo po nun. Hinanap nila, sinundan po nila yung star. Kasi yung po ang palatandaan. Next, the red, yung pong red, yung bilog na gano'n. Yan. And others, napakarami pa po. So kaya po yun, na-adapt natin yon sa mga tradisyon, ang galing po yon sa cultic practices. So, why are we putting all this? Why are we putting all that? Amen? Rama number 1. What does the Bible tell us about Christmas? Ito po yung magandang balita. Kaya pag kayo iniinsulto dyan, galing naman sa kulto yung sinicelebrate nyo. Minsan nakakalungkot pa po, kapwa Kristiyano mo ay tinutuligsa ka. Kung hindi po kayo, good morning, nakalive po tayo. Kung hindi po kayo nagse-celebrate ng Christmas, good to you. Kung nagse-celebrate naman po tayo ng Christmas, bless you. Amen? Amen. Palapagan po natin ang Panginoon. Kaya huwag po kayo mag-guilty. Bakit kayo nagsiselebrate? What does the Bible tells us about Christmas? Number 1 truth, the Bible is silent about the exact day or date of birth of the Savior, Jesus Christ. Wala po kayong mababasa sa New Testament, maging sa Old Testament na yung kapanganakan ni Jesus ay may petsang December 25. Next truth, the word Christmas is nowhere found in the Bible. Meron bang salitang Christmas sa Bible? Wala. Yung iba parang hindi alam, nagbabasa ba tayo? Ayun. Next, Jesus never commanded us, even His disciples, to celebrate His birth. Nowhere found in the Bible from Genesis to Revelation. Ibig sabihin, itong tatlong katotohanan na ito, unang-una ay para bang kumukontra sa ating selebrasyon sa umagang ito. Una, silensyo ang Bible pagdating sa date. Number 2, the word Christmas wala sa Bible. Number 3, si Jesus, hindi niya itinagubilin sa mga disciples niya na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. So, why we are celebrating this? Bakit tayo nagdiriwang ng okasyon na ito? The central message of Christmas can only be understood in 3 major events. Yung celebration po ng Pasko ay maiintindihan lang po natin sa tatlong mahalagang kaganapan. Number 1, the birth, the death, and the second coming of Christ. Number 1, the birth, the death, and the second coming of Christ. This world is so materialistic. But the message of Christmas has not something to do with material things. Roman number 2. Remarkable message of the angel. What was
the remarkable message of the angel to Mary, to Joseph, to the shepherds. What was the remarkable message? Fear not, or do not be afraid. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Why? Because this world is so uncertain. This world is full of anxiety. This world is full of fear. Ano po yung unang-unang kinatatakutan ng tao? Kamatayan. Ang unang-una pong kinatatakutan ng tao ay kamatayan. Subalit, noong ipinanganak po ang sanggol, ang Mesaya, sa tamang kapanahunan ng Diyos, ang mensahe ng anghel, fear not. Fear not is mentioned 365 times in the Bible, both Old and New Testament. To Mary, Luke 1:30, but the angel of the Lord said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Number 2, to Joseph, Matthew 1:20, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, because what she conceived in her is from the Holy Spirit. To shepherds, Luke 2:10, but the angel of the Lord said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause you great joy for all the people. So, ang Panginoon po ay nagbigay ng kasiguraduhan, nagbigay ng pag-asa. Sapagkat ang mundo pong ito ay pasama ng pasama. Kailan po ito nagsimula? Yung pasama ng pasama na panahon na mundo. It started in the book of Genesis chapter 3 when man transgressed the first commandment of God in the Garden of Eden. Roman number 3, why Jesus came. Bakit po dumating ang Panginoon? Bakit po kailangan ipanganak ang Panginoon? Number 1, Jesus came to give us a favor that we do not deserve. Ang Panginoon po ay dumating at ibinigay niya po ang pabor. Pabor na hindi po tayo karapat-dapat. Luke chapter 30. Subalit, ang context po noon ay verse 28. The angel went to her and said, Luke 1:28, greetings, you are highly favored. The Lord is with you. Verse 29, Mary was greatly troubled. Noong nagpakita po ang anghel kay Mary, siya po ay nagulumihanan. He was greatly troubled. In verse 30, but the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Favor or charis means grace. Hannah means grace. Jesus came to give us favor that we do not deserve. Grace means favor. Ang sabi po dito, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Number 2, Jesus came to save us. Si Jesus po ay dumating para tayo iligtas. Matthew chapter 1, message of the angel to Joseph, verse 18, Mary was pledged to be married to Joseph but found to be pregnant through the power of the Holy Spirit.
Verse 19, since Joseph did not want to expose Mary to her public disgrace because he is faithful to the law, Joseph had in mind to divorce her quietly. Because during that time, this is a very strict law. When you are found pregnant na wala kang asawa, you will be stoned to death. Ikaw ay babatuhin hanggang sa mamatay. So si Joseph, dahil faithful po siyang sumunod sa batas, nagkaroon siya ng takot at palihim niyang gustong hiwalayan si Mary. Verse 20, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, because what she conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name of Jesus, because he will save his people from their sins. Jesus came to save us. His name will be called Jesus. Jesus comes from the Greek word Jesus. In Hebrew word, Yeshua. Yeshua, sa Hebrew word po, yung original sa white po yun. God is salvation or God saves. Jesus means God saves. That's why Jesus came to save us. Ang sabi ng anghel, Joseph, huwag kang matakot, sapagkat yung batang na sinasapupunan ni Maria ay ipapanganak sa ito po ay pinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, at ito ay tatawaging Jesus, ang tagapagligtas o ang Diyos ay nagliligtas. Jesus came to save us. And that is the very core of Christmas. Minsan pag Pasko, ano bang ine-expect natin? O, riregaluhan ako ng aking ninang. Riregaluhan ako ng aking kapitbahay. Riregaluhan ako ng aking kapatid, ng aking kumare. Masama po bang tumanggap ng regalo? Hindi po. Pero kung yan ang motibo lang ng puso mo, puro material, sayang nung kapanganakan ng Panginoon. The message, the very core of the message of Christmas is Jesus. Jesus, Yeshua, Jesus, God saves. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero mas maganda naman po may regalo ka, Kristiyano ka, may regalo ka, di ba? At mas maganda po yung nagbibigay kaysa tumatanggap. I am just reminding you, kung tayo po'y magbibigay ng regalo, yun lang pong kaya natin. At galing po sa puso. I'll repeat. Pag kayo po'y magbibigay ng regalo, yun lang pong kaya nyo galing sa puso. Huwag niyo pong pilitin ang sarili niyo, mangungutang ako sa Bombay para kung may regalo sa inaanak ko, kinabukasan. Anong mangyayari sa'yo? Huhulihin ka na ng Bombay. Kapag nagregalo po kayo, huwag po galing sa utang. It's not a blessing. Wala yata akong kausap. Pag tayo po'y magregalo, yung pong kaya lang po natin. Amen? At hindi po tayo inuobligang magbigay. Kaya nga po regalo. O, re-regaloan kita. O, bayaran mo yan. Hindi po. Sapagkat ang tunay na regalo ay ang Panginoon. Dapat po, it must be inculcated in our hearts and in our minds that the best gift is Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, Jesus came to give us joy. In the midst of crisis, tribulations, persecutions, and afflictions, look to verse 10.
is the message of the angel to the shepherds. Luke 2 verse 9. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel of the Lord said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all people. Today in the town of David, a Savior has been born. He is the Messiah, the Lord." Jesus came to give us joy. Ang sabi po ng anghel sa mga shepherds, mapapansin po natin bakit yung anghel ay nagpakita sa mga pastol. Hindi po sa mga saserdote, hindi sa mga gobernador, hindi sa emperador, hindi doon sa mga leader sa temple. Why to the shepherds? During that time, ang shepherds po, ito yung pinakamabaho na trabaho. At ito po yung pinakaabang trabaho ng mga mahihirap. Subalit doon po nagpakita ang anghel at ibinalita sa kanila the great joy of the birth of the Savior. Nang pinanganak ang sanggol, at ito ay magkokos ng great, malaking kagalakan. Amen? At sinabi niya ito sa mga taong aba. At yung sanggol ay ipinanganak sa abang sabsaban. How God humbled Himself. Amen? So pinapakita po dito yung Diyos na nagkatawang tao ay nagpakababa. Isang Diyos na banal, nagpakababa hanggang sa krus ng Kalbaryo. Upang maabot niya, hindi lamang yung mayayaman, hindi lamang yung may mga kaya, maging yung mga mahihirap na tao, because salvation is for all. Amen. Okay, joy means kara. In Greek word, kara means joy, delight, rejoicing, and exhilaration of being right with God. Ang joy po na ito, hindi po itong joy na marami kang pera. Hindi po itong joy na wala kang problema. Hindi po itong joy na marami kang ari-arian. This is the joy of being right with God. Kapag tayo po'y alam nating matuwid tayo sa harapan ng Diyos, there is unspeakable joy in our hearts. Iyon po ang dala bakit ang Panginoon ay pumunta dito sa lupa, because God wanted us to have a right standing before the Lord. Amen? Number 4, Jesus came to bless us. Luke chapter 1, beginning verse 45, verse 41 to 45, the message of the Holy Spirit to Mary through Elizabeth. Luke chapter 1, verse 42, in a loud voice she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you bear." Verse 45, "Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promise." Blessing or blessed means, or to bless in Greek word, Makarios. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, you are Makarios. Actually, ito po yung pangalan ng aking apo, Makarios David. Okay. Yung pong anghel, nung nagpakita kay Mary, ang sabi ng anghel, alam mo ba na siyong pinsan mong si Elizabeth, na hindi na magkaanak at matanda na siya ngayon ay buntis ng 6 na buwan.
So, sa madaling sabi, si Mary po at si Elizabeth ay first cousin. Sa madaling sabi, pumunta po si Mary kay Elizabeth. Nung siya po ay binati, gumalaw po yung bata sa tiyan ni Elizabeth. And Elizabeth was full of the Holy Spirit. In verse 42, and a loud voice she exclaimed, Mary, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Ang sabi po rito ni Elizabeth, mapalad ka Maria. Pinagpala ka ng Diyos. Jesus came to bless us. Luke chapter 1 verse 42-43 and Acts chapter 3:26. Paul said, or Peter said in Acts 3:26, Peter said to the Israelites, Jesus came to bless you. Si Kristo ay naparito upang kayo'y pagpalain. Ang sabi po ni Elizabeth kay Mary, blessed you among women. Bakit po ganito ang sinabi kay Mary? O Maria, mapalad ka sa lahat ng mga babae. Why? Because during that time, marami pong babae ang naghihintay mga birhen na sa kanila po, sila po ang piliin ng Diyos, lukuban ng banal na Espiritu Santo at sila gamitin ng Diyos para maipanganak yung batang tagapagligtas. Marami pong mga babaeng birhen. Subalit, ang pinili po ng Diyos ay si Maria, isang simpleng babae. Hindi po siya galing sa mayamang angkan, pero galing po siya sa lineage ni David. So si Maria lang po ba ang mapalad? Mary was so blessed. She is a God-fearing woman, but she must not be worshipped. Mary worshiped God. Mary prayed to the Lord in the book of Acts chapter 2 together with the disciples. Mary is not God. I'll repeat. Mary is a simple woman, a God-fearing woman, a blessed woman like us. We are also blessed. Why? Because in Ephesians chapter 1 verse 4, the Bible says, we are chosen before the foundation of the world. May kausap pa po ba ako? May kausap pa po ba ako? Mary is a blessed woman because she was an instrument used by God para maipanganak po at ipaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo yung sanggol na tagapagligtas. At yung pong sanggol na tagapagligtas ay hindi po nanatiling maliit. Siya po'y lumaki, siya po'y nagpagaling, nangaral, bumuhay ng mga patay, siya po ay namatay, inilibing, at sa ikatlong araw, siya po'y muling nabuhay. Siya po ay Diyos na nasa kalangitan. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi po ako galit. But I am telling you the truth. Who is Jesus, the center of our celebration. Hallelujah is God. He is from everlasting to everlasting. Walang pwede pong ikumpara sa Kanya, maging si Maria, maging yung mga santo, maging yung mga anghel. Because Jesus is salvation. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Number 5. Message of the Holy Spirit to Mary and Joseph through Simeon. Jesus came to give us peace. Luke 2:29. Peace comes from the Greek word
Irene or Irene. Hello, Irene. From the Hebrew word, shalom. Pakisabi nyo nga po sa katabi nyo, shalom. Jesus, when Jesus was 8 years old, this is according to the law. Jesus, good morning po sa nanonood ng live. Sabi po sa Galatians 4:4, Jesus was born of a woman. He was born under the law. Jesus, when He was born at the age of 8 years old, ilang araw lang po siya? 8 days old. Siya po ay inihandog sa templo. Jesus presented in the temple for purification. Sino mga panganay ditong anak na lalaki? Okay. During the Old and New Testament, makinig kayo, ang mga panganay na lalaki, pagdating sa walong araw, gagawin sa inyo ay dadaling kayo sa templo para ihandog for purification. Ano po yung purification na gagawin sa inyo? Kayo po ay tutuliin. 8 araw pa lang kayo po ay tutuliin. And that is a purification according to the law. Okay? At ito po ay ginawa kay Jesus. And there was a man in Jerusalem called Simeon. Nung doon po sa templo, meron pong tao na ang tinatawag, ang pangalan niya po ay Simeon. He was a priest. And during that time, it was revealed to Simeon by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord, the Messiah. Okay na po ba tayo? Ano na pong pinag-uusapan natin? Anong pangalan? Si Simeon ay anak ni? Si Simeon ay ano? Priest. Nasaan siya? Nasa alaba? Nasa temple. Okay. During that time, Simeon was inside the temple. At si Simeon ay sinabihan po ng Holy Spirit na hindi ka pa mamamatay. Matanda na po siya. Hanggat hindi mo nakikita yung Messiah. Nung si Jesus po ay inihandog sa temple, verse 29 of Luke chapter 2, Simeon said, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. Verse 30, For my eyes have seen your salvation. Sabi ni Simeon sa verse 29, nung pinag-aaralan ko po, parang gusto kong umiyak. Ang sabi ni Simeon, matanda na po siya, Panginoon, handa niyo na po akong mamatay. Handa na po akong kunin nyo ng may kapayapaan because I have seen your salvation. Nung nakita niya po yung sanggol si Jesus na inihandog at the age of 8 days old, nakita po ni Simeon, sabi ni Simeon, Panginoon, nakita ko na yung pagliligtas. Handa na po akong mamatay ng mapayapa. Jesus came to give us peace. Ito po yung tanong ko sa inyo. Ito po yung pinakatatakutan ng mga tao, yung mamatay. Itaas ang kamay ng gusto na. O sabi na takot kayo lahat.
Pag binasa po natin ang eksenang ito, Simeon was not afraid to die because he received or he has seen the salvation of God. Death is not something to be feared of kung Kristiyano ka po. At meron kang kasiguraduhan ng kaligtasan at sigurado mong nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Konti lang ang sigurado. Ang Diyos lang po ang nakakaalam niyan. Jesus came to give us peace. Lalo po doon sa kinatatakutan nating isang bagay. Ang sabi po ng Panginoon sa John 11:25, Jesus said to her, to Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even he dies. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino ang sumasampalataya sa akin, kahit siya mamatay, siya ay muling mabubuhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang batang sanggol ay pinanganak sa sabsaban na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Sa chapter 11 of John, verse 11, ang sabi ng Panginoon sa mga disciples, alam niyo ba na ang ating kaibigan si Lazarus ay natutulog lamang? Pumaroon tayo upang siya'y gisingin. Sa Panginoon, ang patay ay parang natutulog lamang. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tulog na ba yan? Oh! Gisingin mo, buhay pa yan. Yan. Nagmamadali na amoy, yung amoy ng pagkain. Kahit ako naamoy ko yun. Kaya bawal sa natawa kayo. Sapagkat yun ang totoo. Anyway, kailangan din po natin yan. Ang Diyos po ay nagpakain ng 5,000 lalaki, pwering babae at mga bata. Kasi Jesus is concerned sa ating material na pangangailangan because He is our Jehovah Jireh. Kanina, may kantang Jehovah. May nag-comment po dyan, bakit Jehovah's Witness ba kayo? Kami po nung nangangaral sa Binya na pagkamalan kaming Jehovah's Witness. Magsaside, ano lang po ako. Jehovah, what is Jehovah? Sa mga bago po. Jehovah comes from the 4-letter word without vowels na tinatawag na tetragrammaton. Okay? Jehovah, ito pa ay personal name for God at idinidikit doon sa kanyang relasyon sa kanyang mga creation. Katulad ng ang Diyos ay nagpapagaling. Jehovah Rapha. Jehovah Jireh. Anong Jireh? Provider. Jehovah, yung kanina. Jehovah Nissi. God is my banner. Ayun. So, hindi po tayo Jehovah's Witness. Let's continue on. Nagsimula po ako ay late. Roman number 4. Sorry. What Jesus commanded us to commemorate and anticipate. Ano ba ang inutos sa atin ng Diyos na ating alalahanin? Hindi po yung kanyang kapanganakan. Jesus never said that. You have to celebrate my birthday. Ano po ba ang ipinangaral ni Jesus na ating alalahanin at ating asahan? His death, 1 Corinthians 1:24-26. Ito po ay ginagawa sa communion. And anticipate His coming again. 1 Corinthians chapter 1 verse 24, and when He said this, give thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Verse 25,
In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this wherever you drink it in remembrance of me." Verse 26, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Yung pag itinuturo ng Biblia na ating alalahanin at ating i-celebrate at ating hintayin, ano yon? Yung kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagbabalik. Pero bakit tayo nagsa-celebrate? Pinaliwanag na po natin kanina yung 5, bakit siya dumating? Bakit mayroong selebrasyon? Hallelujah. Bakit may selebrasyon? Ano bang ng ulam? Nakakagutom talaga. Ilabas yung mga regalo. Ilabas yung 10,000 at 10 kabang bigas. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At birth, He was laid in a manger of animals. Pwede na nakikinig mga bata. Talaga, mabango talaga. Ako ang nagluto niyan. At His coming, at death, He wore a crown of thorns. Nung siya pinanganak sa isang sabsaban, buti nga kayo sa ospital, may aircon, ay sa sabsaban, mabaho po yan. As a humble lamb. At death, siya po ay kinoronahan ng tinik. Wow. But at His coming, listen, He will come as the commander-in-chief of the armies of heaven with great glory, power, and honor. This is the climax of human history. Dadating po ang Panginoon sa ayaw niyo at sa gusto. He will come to judge the living and the dead. Matthew 24:30, Mark 13:36, Revelation chapter 1, Revelation 21 verse 4, Revelation 22 verse 7 and 12, and many other verses na sumusuporta po sa muling pagbabalik ng Panginoon. And this is the assurance that a new day is coming. Through the Messiah, whose name is called in the book of Isaiah chapter 9 verse 6, "And to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace." And that is the message of Christmas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tumayo po tayong lahat, dakilang Diyos. Baguhin mo ang aming mga pananaw. Baguhin mo ang aming mga haka-haka sa iyong kaarawan, Panginoon. We do not look on temporal things, sapagat ang temporal things, ito ay pansamantala lamang. We look on the things that are not temporal. Kami po ay nakatingin, Panginoon, sa mga bagay na pangwalang hanggan, O Diyos. We look at to Jesus, the author and the finisher of our faith. Tayo po ay tas natin ang ating kamay. Let's worship the Lord. Hallelujah. Panginoon, hallelujah, sa oras na ito, O Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ipinanganak sa sabsaban, O Diyos. Hindi na natiling bata, ikaw ay lumaki, nagpagaling, nangaral, nagbumuhay na mga patay. Napakahirap, namatay nilibing, at sa 3 araw, ikaw ay muling nabuhay. Hallelujah! Let's just utter a word. Purihin po natin ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos. Let's worship the Lord.
as a sign of our surrender. Doon po sa batang ipinanganak, He will come back as the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos sa umagang ito. Thank you, Father. Salamat po, Diyos. Baguhin mo ang aming mga pananaw. Baguhin mo ang aming mga puso, Panginoon, sa mga bagay na material. Gawin mo ang spiritual, Panginoon, ang aming kaisipan, O Diyos. Hallelujah. We look up to you. We look up to Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung po palakpak sa Diyos na buhay. We give you all the glory. We give you all the thanks and praises. In Jesus' name. Amen. God bless you po. Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you po.